Grabe no, ang laki din talaga ng inaliwalas nitong kusina ko simula nga nung inayos at nilinis ko. Pero kahit maliit lang yung kusina namin, ako buong bahay namin magulo at makalat lang naman. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Hala, meron pa palang karugtong yung mini vlog ko last time. Aba, syempre, hindi naman pwedeng kusina lang yung malinis at maayos, dapat buong bahay. At oo, super liit nitong kusina ko, pero nung inayos at nilinis ko yan, halos buong bahay namin binaging magulo at makalat. Kaya naman ito, nung maayos ko na nga yung mga gamit ko dito sa kusina, naglinis pa nga ako ng buong bahay. Uunahan ko na kayo. Syempre napapagod din ako pero wala naman akong choice. Alam nga namang hindi ko yan sila linisin. Ang hirap kaya magpahinga na napakagulo ng bahay. Pero syempre bago ko nga iwanan tong kusina, siniguro ko muna na talagang malinis at wala nga mga hugasin dyan. Tapos dito naman ako next naglinis sa kabilang side, which is yung parang naging walk-in closet na rin namin. Kahit pagod na kasi ako niyan, meron nga na naman ako naisip na gawin dito. At para isahang pagod na lang, ayun gagawin ko na yung naisip ko. Minsan talaga mas okay na mag-isa ka na lang nag-aasikaso ng bahay, no? Hindi yung ganyan, Diyos ko, paharang-harang sa camera. Alam ng feeling artista yung asawa, paharang-harang. Ala, hindi. Pero totoo, para sa akin, mas okay na mag-isa na lang ako sa bahay na naglilinis kaysa may kasama. Dahil feeling ko, matiwasay akong nakakapaglinis. Tapos mabilis pa nakakayari. Kaya nga sabi ko sa Papa Jinian, kahit nandyan siya, umupo na muna siya sa gilid at tatawagin ko na lang siya kapag kailangan ko siya. Kapag andyan kasi siya, lalo ko na i-stress. Anyways, ayan, wala namang ibang pagpupwestuhan tong mga cabinet ko kundi dito lang. Pero pagpapalitin ko nga yan sila ng pwesto. Ang dami ko kasi talaga nai-imagine sa bahay na to. Kaya ito kapag kaya kong gawin, ginagawa ko talaga. Hindi pwedeng hindi dahil hindi yan siya makakatulong. O diba, sa sobrang pagod na hindi na naisip na meron palang nakapatong dun sa ibabaw ng cabinet at buti na lang, hindi nga nahulog sa akin habang inuusog ko. Napansin ko na lang no, bakit parang ang bigat ka ako. Shoutout sa may mga ganitong cabinet. Grabe, sobrang tibay nito. Halos kaedad yan ng bunso ko. Pero kitang-kita niya naman, okay na okay pa nga kahit ibale-balentong ko. And sa totoo lang, meron na naman akong mga bagong cabinet dito sa bahay na hindi pa nabubuksan. Pero hindi yan siya para i-let go dahil napakatibay niyan, grabe. Oo, alam ko, nakailang tanggal balik na yan siya dyan sa pwesto na yan, pero wala namang kaming magagawa. Siguro next time sa bahay niyo naman siya. Hala, hindi. O siya sa mga nagsasuggest pala na magpalagay ako ng hanging cabinet dito sa bahay. Naku, kalma kayo, kahit ako, gustong gusto ko talaga yan para nga wala nang abubot ng mga nakalitaw dito. Pero wala pa, nagtatrabaho pa ako para sa kanila. Pero sa ngayon, yung mga abubot na yan, ganyan na muna. Dahil grabiness na ang pagod. Well, ganito lang naman yung plano ko. Medyo niliwagan ko talaga yung space dito. Dahil balak ko lagyan ng higaan yung mga bata dito para magamit na rin yung dalawa naming kutsyon. So kapag magkakatabi kasi kami, pansin ko, ang aga nilang mga nagigising. Pero nung naglagay nga kami ng higaan dito, tinatanghali na sila ng gising. And para sa akin, mas okay nga yun para makatulog sila ng maayos. Dahil sa panahon ngayon, hindi na biro yung mga pinag-aaralan nila sa eskwelahan. Saka isa pa kapag magkakatabi kasi kami, napakahirap magsiksikan sa higaan. Kung sino yung mga nasa magkabilang dulo, lagi nahuhulog sa sahig. O siya, ayan, ganyan na nga yung nag-iitsura ng mini kwarto nila. And sa totoo lang, naglinis pa nga ako niyan dito sa sala pero hindi na nga ako nakapag-video dahil pagod na. Pero ganyan nga yung itsura. O diba, walang maliit na bahay sa marunong mag-ayos.